Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at para naman sa mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube Team Replay. Pag-usapan pa rin natin itong budget kasi sa kasalukuyan pa rin na nagkakaroon na bicameral conference committee. At kahapon nga medyo na-delay. Talagang may mga times na hindi, yung ang tagal nang dapat na nagsimula ang usapan ng BICAM ay parang wala kang nakikitang aksyon. Tapos biglang makakarinig ka ng mga statement mula sa mga senador. Lalo na willing na daw silang ma-reenact na lang ng 2025 budget. Diba? Ah, sabi ko nga nung Lunes, maganda itong nangyari na nagiging transparent, nakikita ng tao yung BICAM, walang itinatago. Nagiging learning moment ito para sa lahat na makita nilang masalimuot talaga ang paggawa ng budget. Ang budget mahirap yan kahit sa personal kung wala kang pera. Ito nga't ang dami-daming pera ng bansa, bilyon-bilyon, hirap na hirap pa rin magdetermina paano gagastusin. Kasi nasunog na kasi ang mga tao di ba? Naming mga korupsyon na nangyari sa flood control project, kaya nagiging napaka-maingat na ng iba. Pero kung minsan sa sobrang ingat, may mga nangyayari din mga mukhang hindi natin naintindihan. Di ba? Kasi katulad nito, ano ba ibig sabihin ng reenacted ang budget? Ang ibig pong sabihin ng reenacted ang budget, kasi may nagtanong sa akin yan Prof, ano ba yung reenactment? Ganito po yan. Kapag ang natapos na ang taon ay hindi pa naaprubahan ng presidente ang budget para sa 2026, kung ano po yung naaprubahan ng 2025, yun muna ang susundin. Yan ang ibig sabihin ng reenactment. Sa atin po kasi wala tayong sistema katulad ng Amerika na kapag walang budget na naaprubahan, nagsasara ang gobyerno. Ibig sabihin yan, kapag walang budget na na-approve, wala kami sweldo lahat. May mga ahensya magsasara. Diba? So magpwersado talaga ang gobyerno mag-budget. Otherwise, you're going to close government. So, kawawa naman namang nagtatrabaho sa gobyerno. Paano yung mga serbisyo? Paano yung mga programa? Paano kami, paano yung state universities and colleges, titigil mo sa pag-aaral yung mga estudyante? Diba? So, ganun po ang maswerte ang Pilipinas sapagkat reenacted ang budget. So, fine. Maganda naman tayo, di ba? Maganda ang nangyayari na hindi tayo nagsasara ng gobyerno. Pero ang mahirap po pag reenacted ng budget, dahil ito ay budget last year, kung ano man yung mga priority ngayong taong ito, hindi mo na mabibigyan. Kung may mga bagong itatayo na mga gusali, eskwelahan, wala pong pondo yan. Ang may pondo yung isang taon. Ah, kung may mga promotion, increase sa salary, hindi muna yan mangyayari. Yan, mga ganyan. Kunyari, kung mariin ang budget, kumusta na yung 1 billion na binigay, sinabi na ipupunta, nabibigyan sa Project NOAA, ay wala muna yan. Kasi reenacted nung last year, wala yung ganyan. So, ang mahirap naman nito, pati yung mga maling item na nag-gas na identify last year, tuloy yan. Kaya itong mga senador, natatawa din ako in a way. Kasi ang dahilan kung bakit nangmamarakulyo sila, kasi ang talagang pinag-iinit nila, yung farm to market roads, saka yung DPWH. Although yung farm to market roads ay mukhang nasolusyonan na. Kasi approved na yung budget ng Department of Agriculture. Pero hindi ko alam kung kasama pa rin doon yung FNR. Bakit ang pinag-iinitan talaga ng mga senador ang DPWH? Kasi ang DPWH, alam naman natin, kadluan talaga yan ng korupsyon. Diba? Nagkaroon ng mga maraming tayong problema. Yung mga farm to market roads sa mga ghost projects, mga flood control na ghost projects. Ang dami. Ngayon, inaayos naman na yan ngayon itong bagong secretary na si Vince Dizon. Kaya sinisita talaga. So ang House nagbigay ng budget. Medyo mas mataas. Kinaltasan ito ng halos 25 billion ng Senate. At ito ang daw gawa ng ang pagkaltas nila ayon sa kanila
ay sinabi kasi daw ni Vince Tison na overpriced ang mga ibang mga karamihan sa mga ginagamit sa construction. Pero ang point dito ganito, pagpalagay na nagkamali si Vince Tison, hindi pa pwedeng ayusin yan. Ba't ba nagmamatigas ang Senado? Na parang, hindi, wag na. Di ba? Na parang sabi naman ni Vince Dixon, pag hindi nyo yan ibinalik, nagkamali na nga ng kalkulasyon, pag hindi nyo yan ibinalik, di talagang magkakanaheto-heto. Wala nga ikukurap, pero wala namang mga proyekto ang gobyerno. At alam naman natin na public infrastructures and public spending has something affects the growth rate of the country sa computations pag walang public investments. At isa sa mga sources ng public investments is infrastructure. So pag wala tayong gagastusin, mababa, lalong madidepress ang growth rate natin, lalong bababa ang ating rating sa ekonomiya. So sino yun ang magsasuffer niyan? Sa sobrang pag-iingat ng mga senador, di ba? So bakit hindi na lamang okay na umami na si na nagkamali sa computation? Hindi ba pwedeng ibalik na lang? Hindi ba pwedeng pagbigyan? Bakit nang mamatigas ang mga senador? Siguro dahil nga ayaw din nilang aminin na nagkamali din sila ng kanilang trabaho. Kasi example, sinabi ni Dison na overpriced. Hindi ba trabaho nilang bago nila binawasan, tinignan muna kung tama ang pagbawas nila? Kasi ang ginawa nila, across the board naman nila binawasan. Kunyari sa Romblon, ang sabi daw ni Dison ay halos 70% ang overpricing ng asfalto doon. Aba, ang ginawa ba ng senador, kinat ng 70% yung budget allocation ng mga project sa Romblon. Ay tama ba naman yung logic doon? Isa lang namang ingredient ng construction ng asfalto. So bakit mo yung entire, parang, teka muna, yung kamatis lang ang overprice ng 60%. The entire minudo, binawasan mo na ng 60% ang budget. Logic lang naman yun, di ba? Ako hindi ako senador. Ay, bakit mo binawasan ng 70% yung budget ng buong Romblon? Dahil 7% overpriced lang. Pagpalagi ng overprice yung mga inputs, pero hindi lang naman yun ang gagamitin mo, may iba-iba ka pang gagawin eh. Kahit pa overprice yung mga ingredient mo, yung pambayad mo naman doon sa nagluto, hindi, hindi mo dapat pwedeng flat rate. Di ba? Inuulit ko, hindi porket yung kamatis ay 60% overpriced, para lamang maitama, bawasan mo ng 60% yung gastos ng panluto ng minudo. Ang babawasan mo lang ng 60% yung pambili ng kamatis. Hindi ba? Bakit ganun? O sino ngayon ang nagbawas? Hindi ba ang Senado? Tapos ngayon sasabihin nila, nagkamali kayo, wag nang ibalik yan. Kasi sila nagkamali din sila eh. Yun ang pagkakaintindi ko. Ito naman mga farm to market roads. Ando na ako na talagang ginamit, ginatasan yan. Pero hindi natin pwedeng hindi yan ituloy. Linawin na lang, ayusin na lang. Dahil alam naman natin, nakabasa ako ng political analyst, wag na lang ituloy yung mga FMR na yan. Ang daling sabihin yan pag nakatira ka sa lungsod ng kinakain mo galing sa supermarket na puro imported. Hindi ka nag-worry na kung yung hinarvest mo na gulay makarating sa tindahan. Pag walang farm to market road na maayos, tumataas ang presyo ng bilihin. Galing. Tumataas ang transport cost eh. Walang maayos na daan eh. So talagang kagamit ka ng mag-invest ka ng malaking effort. Mataas ang presyo. Yung farm gate prices, nag-iiba. So iyon yung point natin dito. Hindi pwedeng ganito ang pagbabudget natin. Para bagang pataasan ng ihi. Inamin na ni Dizon nagkamali sa computation, ano pang hinihintay ng Senado? Tapos ang natatawa ako, biglang sasabihin nila, mag-reenact na lang tayo ng budget ng 2025. Parang hello, gusto mong busisihin ang 2026 budget dahil baka makurakot sa DPWH. Kaya willing ka na mag-reenact ng isang budget na marami din kurakot. Ang budget ay talagang noong time ng 2025 na ako, ayon nga sa maraming tao, is the worst budget ever. So ano ba yan? Mabuti na lang nagsimula na ulit ang pag-uusap nila kahapon. Sana matapos na to, no? Kung hindi, hindi sila magpapasko dahil sa presidente. Sabi ni presidente, talagang determinado siyang walang reenactment sa budget. Kasi ang dami mga bagong programa at proyekto.
It doesn't mean just because you have a disagreement about DPWH money that you're not going to finance all government. Parang doon mo makikita yung kung saan ba ang direksyon ng pag-iisip ng ibang mga senador eh. Kasi sila hindi mahihirapan eh. Tuloy ang sweldo nila eh. Di ba? Para sa akin yung, sige, every time a budget is enacted, the Congress will not have their salary. Di ba? Kasi ang ibig sabihin, pag naririnak ang budget, it is Congress who failed. So wag muna kayong, ano, wag muna kayong swelduan. Di ba? Kalta sa sweldo nyo yan. Di ba? Ay, nako, nakakainit ang ulo. Tapos bigla ka makakarinig ng balita na binawasan pa daw ng budget yung mga benepisyo ng mga government employees. Para bagang hello. Paano naman kami, di ba? Mga ordinaryo mga government employees. Anyway, sige. Hanggang dito na lang muna tayo mag-usap-usap at medyo ang boses ko ay ano pa rin. Meron pa rin akong mild na hika. So, pag-usapan na lang natin ito sa mga susunod mga araw pa. Sa Biyernes, meron ulit tayo usapang politika. Kaya lang, ngayon para sinasabi yung Biyernes, yun yung last na usapang politika natin for 2025. Kasi for the next 2 weeks, kami po ay magbabakasyon din naman ako. So wala muna tayong usapang politika sa araw ng Pasko at New Year, yung linggong mula 21 hanggang January 5. Wala pong usapang politika sa period na yun kasi magbabakasyon din muna tayo. Katulad din ninyo, magpapahinga din ako. O sige, sige na nga. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, napagod sa mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalong-lalo sa sapang politikal. Dahil sabay sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Mamayang gabi po maglalaban ng UP at ang Lasal para sa championship sa UAAP. Manalo na kung sinong manalo sa kanila, okay lang sa akin kahit sino. Although syempre, sa akin UP ang aking mas mabigat sa akin kasi sa UP ako ngayon nagtatrabaho. Pero ang Lasal, malapit yan sa puso. At ako'y nagtrabaho na dyan na matagal na panahon. O siya, sige na. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal, talk to you Friday. Bye for now. Ingat po tayo lagi.